So, ano nga bang gagawin ko dito sa mga nabili kong apple na to? Bili ko siya ng sale. Naka 50% off na siya. Ito yung mga apple na malanta na, luma na, hindi na mabibili sa grocery store. Pero, gagawin natin ng paraan at sasamahan nyo ko. Papakita ko sa inyo kung paano nga ba gawing masarap na ulam itong apple natin na pinili. Ngayon, gagawin lang natin dito, babalatan natin at lalagyan natin dito. Pagkatapos natin balatan yung apple at ikat, magkakat naman tayo ng isang onion. So, lagyan lang natin ng konting tubig. Tapos i-blend na natin. Meron akong blender pero ayoko kunin kasi ayoko maghugas ng malaki. Mapapagod lang ako. So, ito lang ginamit ko kasi para ito lang yung hugasan ko. So, dito kailangan lang natin i-strain itong blend natin. So, yan. Hanggang sa maubos lang natin to. Okay, set. Pero kung meron naman kayong juicer, mas maganda kasi mas nakakapigayan ng prutas at gulay. Pero ang pinakamabilis na paraan at pinakasimple ay yung bumili ka na lang ng apple or pear juice. Hindi nga lang kasing fresh ng ganitong paraan, pero okay na rin. Itong last na to, isasama na natin to. Hindi na natin sasalain. Okay. So, ito, sama na natin. Para sa ating sauce, maglalagay tayo ng 2/3 cup ng soy sauce. Ang gamit ko dito is yung 1/2 cup, kaya dadagdagan natin ng 1/4. Next naman natin ilalagay is 4 tablespoon ng marine. Gawin na natin 4. 1 teaspoon ng sesame oil. So, kailangan natin ng 3 tablespoon ng sugar or honey or maple syrup. Pero ako, ang gamit ko is maple syrup. 1, 2, 3. Lagyan natin ng pepper. Tapos kailangan din natin ng 3 tablespoon ng minced garlic. 1, 2, 3. So, ito ang ating sauce kasama nitong apple juice. Pag pinagmix mo sila, ito yung magiging sauce natin ng ating lulutuin. So, pinakuluan lang natin ng mabilis itong ating mga beef. Itatapon natin yung sabaw at i-rinse natin yung mga buto. So, kaya natin pinapakuluan ng 5 to 10 minutes yung ating mga buto-butong baka. Kasi para matanggal natin yung mga impurities katulad ng maliliit na mga buto-buto na natira dahil dun sa pagkakat ng mga baka natin, yung mga dugo na natira dito sa mga laman, yung mga lumulutang na scum o yung makikita natin sa ibabaw ng tubig. So, ito yung mga iniiwasan natin na maging malinis yung lasa ng baka natin. Tsaka isang magandang technique din to kung ang lulutuin nyo naman is yung mga
katulad ng mga nilaga or bulalo, magiging clear at malinis yung lasa ng sabaw. At dito naman, sinisir ko naman yung mga laman na parte. Kasi ito ng magandang flavor sa ating karne. So after ko ma-prep lahat, pagsasama-samahin na natin lahat ng ingredients dito sa pot na ginamit natin sa pagprito. So dito, pinagsama-sama ko lang yung mga buto-buto at yung mga laman, pati yung mga sauce na pinagagawa ko. Hindi na kong ilagay yung mga buto-buto. Tapos tsaka ko inibabaw yung mga laman. Tapos tsaka ko ilalagay yung mga sauce na ginawa ko. Itong way ng pagluluto ko is parang mabilisan lang. Gabi na kasi to at iiwan ko lang to ng overnight dito sa pressure cooker. Bukas pagising ko siya tatapusin. Pero ang best way talaga na pagluluto nito is sakalan mo lang siya lulutuin. As in, sisimmer mo lang siya ng slow hanggang sa lumapot yung sauce at hanggang sa lumambot yung mga karne. Kung magpe-pressure cooker kayo na katulad ko, huwag nyo nang dadagdagan ng tubig kagaya ng ginawa ko. Mag-add lang kayo ng tubig kapag sakalan kayo nagluto. Kasi para hindi agad masunog yung sauce at yung karne habang pinapakuluan nyo at pinapalambutan yung karne. Pero dito sa pressure cooker, hindi na natin kailangan na extra water para lumambot yung karne natin. At sa huli, nag-add ako dito ng isang beef cube. At sinet ko yung timer ng 15 minutes. So, fast forward, kinabukasan na to. Maghihiwa lang tayo ng another ingredients ng ating niluluto. Ang meron lang ako dito, mushroom, carrots, and onion. Pero masarap sana to kung meron tayong radish o yung labanos. Ang best option ng mushroom dito is yung shiitake mushroom. Pero portabella lang yung meron ako, kaya ito lang yung gagamitin natin. So, nung binuksan ko na yung pressure cooker natin, sobrang lambot na nung beef natin. Pero yung sabaw ko, sobrang dami pa rin. Kaya dito ako nagsisi kung bakit ko pa nilagyan ng tubig nung nilagay ko sa pressure cooker. Inuna ko tuloy hanguin yung sabaw at pinakuluan ko para mag-reduce. At nang medyo nabawas-bawasan na yung labnaw niya, sinama ko na yung mga gulay natin na hiniwa. So, kapag ganito nakalapot yung sabaw natin, pwede na nating i-add yung ating mga beef. Nagtataka siguro kayo kung parang wala naman akong makakain dito at puro buto-buto na. Actually, yun talaga yung gusto ko. Yung buto-buto na part. Nandun kasi yung flavor. Tapos gusto ko rin yung texture ng pinakalite. Tapos ang lambot ng karne kapag malapit sa buto. Hindi malambot agad pero pag lumambot siya, malambot. Tas, basta, magigets nyo ako kung mahilig din kayo sa buto-buto na part. Pero opposite kami ni Joseph. Kaya nag-add ako ng puro laman lang. O, diba? Pwede naman mag-compromise para parehong masaya. Mag-e-enjoy si Joseph at mag-e-enjoy din ako for sure. What is this? Caldereta? Ha? Ay, ano ba to? Hindi. Beef stew na. Korean beef stew. Ah, Korean. Ha? Ha? Okay. Tama na yung halo. Love kasi maduduro. Matamis to, no? Aba. Ang sarap! Ang sarap!